Tawag sa pagsamba. Pag-ibig mo, Yahweh, na di magmamaliw. Ang tuwi-tuwi na'y aking aawitin, ang katapatan mo'y laging sasambitin. Ang iyong pag-ibig ay walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Tayo pong lahat. O Yahweh na makapangyarihang Diyos, O Yahweh, mayroon pang kayang katulad ng kang lubos. Sa kapangyarihan ay tunay na puspos, kadakilaan mo'y sadyang lubos. Tayo po lahat ay tumayo para sa awit ng pagsamba. Awitin po natin ang of 4,000 tongues to sing. Purihain awit ng maraming bibig sa hari kong nagtangkilik sa mga bulisik. O Diyos kong lubhang maalam, ako ay tulungan sa paglalathalang tunay ng iyong mingalan. Ang iyong pangalang Jesus sa tao'y tumubos at pumapawi ng lunos, galak ang kaloob. Ang lakas ng kasalanan kaniyang minulay, bilang huwa'y pinawalan, sa dugo'y guminang. Tinig niya kung marinig, patay may titindig. Kung may paniwala't bait, dusay maaalis. Pilay sa tuwa'y lumulundag, pipi nangungusap, at nakikita ng bulag ang tagapagligtas. Amen. Tayo po lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito na narito kami sa iyong ay sambahan upang ikaw ay aming papurihan at pasalamatan sa iyong kadakilaan. Salamat po sa buong linggo na mga biyaya at pag-iingat niyo po sa amin. Sa papunta pa lamang po dito sa iyong bahay sambahan, naway ingatan mo sila. Samahan mo po kami at pangunahan sa aming pagsamba. Bigyan mo tulungan ang magbibigay sa amin ng iyong mga salita. Ang lahat ng ito ay aming dinadalangin sa matamis sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Praise God. Pwede niyo po bang ngitian yung inyong mga katabi ngayong umaga? Meron po bang bagong mukha? Ayan. Meron po bang bagong mukha kayong nakikita? Ayan. Sa mga susunod pong linggo ay meron tayong isang gawain na maglalagay po kami ng box sa harap and pwede nyo pong ilagay yung inyong prayer request every week. Yan. Pwede po kayo magsulat sa box na yon and pwede nyo po siyang ilagay sa harap. And yung mga willing po na mag-commit after worship, pwede po kayong kumuha ng isang prayer request and maging commitment po natin to pray. Sabi ni Lord, we're two agreed to ask for the same thing. It will be given by the Father. And dun sa mga susunod na linggo, by God's grace, magkakaroon tayo ulit ng isang box. At ang nakalagay naman doon, testimony ng answered prayer. Amen? And si Lord po, faithful siya sa kanyang promise. At pag sinabi ni Lord, we're to ask for the same thing, it will be given by the Father. And yung prayer ng righteous po, grabe yung power niyan. And
Sabi nung ating awit, sabi niya, babad sa presensya mo. Ayan, ngayong umaga, sino na pong handang magpuri sa Panginoon? Amen! Tayo pong lahat ay tumayo at awitin natin yung babad. nabasa ko po this week na story about dun sa isang mother na meron siyang demon-possessed na anak and tumakbo siya kay Jesus. This week ko lang po nalaman na hindi pala siya Jew, isa siyang Greek. Tapos lagi kong tinatanong, sabi kasi ni Jesus doon, sabi niya, pakainin muna ang mga bata sapagkat hindi tamang ibigay ang tinapay sa mga aso. Sabi ko, Lord, bakit niya sinabi yun? Bakit sinabi ni Jesus yun? And this week po, natutunan ko na yung palang babae na yun, isa siyang Greek. And nung panahon ni Jesus, yung mga Gentiles, kumbaga sila yung outcast sa church kasi hindi sila circumcised. And pinakita ni Lord sa akin doon na hindi sa physical, hindi sa state ng pagpunta mo sa Panginoon siya nakatingin, kundi doon sa heart. Sabi ng babae, pero Lord, kahit yung mga dogs, nag-iipon sila ng crumble to eat doon sa table ng Master. And the Lord Jesus saw her heart and her faith. You see, lahat tayo narito ngayon, we came from all walks of life. Iba-iba tayo ng pinanggalingan, iba-iba tayo ng background, iba-iba ng way kung paano tayo na-raised. Pero we all have that one heart and one faith
And si Lord, nakatingin siya doon right now. And si Lord, right now, all He sees is one label sa atin. You are my child. My precious child. Bought with my precious blood. And so, as we worship, I pray na makatagpo natin yung Master. Na hindi lang tayo mamumulot ng crumbs sa table, but we will dine with Jesus today. Amen? Amen. Hallelujah, Jesus. Lord, as we sing, as we praise, as we sit in our seats today, Lord, katagpuin mo kami, Panginoon. Magganon kami ng personal encounter sa'yo, Panginoon. And Lord, whatever we have in our hearts, Panginoon, in our hands, Lord God, we lay this down on your throne, Panginoon. We trade everything, Lord, to be with you this morning. And I pray, Lord, na ano man yung baon ng mga kapatid ko na narito sa loob, you will not fail them, Panginoon. Na mamimit ka nila, Lord God, ngayong umaga, Lord. Thank you, Jesus. Lord, I pray that you meet us, Panginoon, sa mga panahong ito, Lord. Yung mga prayers din namin, Lord, you never fail to listen to them, Panginoon. And Lord, I just pray na maranasan namin yung kapayapaan, Lord, yung kagalakan, Lord, the moment we come into your presence, Panginoon. At sa dakong lihim, Panginoon, inakatagpo ka namin, Panginoon, sa mga oras na ito. Patuloy na maranasan natin ang presensya ng Diyos. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kawalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Nakahila ang iyong ngalan. Sabi ni Lord dun sa babae, you go home. Your daughter has been healed. It is your faith that saved her, di ba? Yung faith ng woman na yon, hindi naglihan si Jesus, hindi niya pinuntahan yung babae na yon. Pero yung faith ng woman, yun yung nag-heal sa kanyang anak. And I pray na yung mga impossible prayers natin, by our faith, it will be given by the Father. Hallelujah, Jesus. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin karikatan iyong mukha.
magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko, iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko, inaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat, Panginoon. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Yes, all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Let's claim this. 'Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yes, Lord. We will sing of your goodness, oh God. Oh, we will sing of your goodness, oh God. Hallelujah, Jesus. Hear, Panginoon, yung voice ng congregation, Panginoon, at that, Lord, pakinggan mo yung puso ng bawat isa na nag-uumapaw yung pagpupuri at pagsamba, Panginoon. We claim in Jesus' name that this church, Panginoon, will be a testimony, Panginoon, ng answered prayers. Lord, we claim in Jesus' name that this church will be a living testimony of healing, Lord God. And Lord, we claim that this church, Lord God, will be a church full of miracles, of signs and wonders, Lord God. And Lord, we claim that this church will stand firm ano man yung season ng buhay ng bawat isa. Thank you, Lord. And we bring you back all the glory, honor, and praises in Jesus' name. Amen and amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Para po sa sagutang pagbasa, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na maging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi
humingi siya sa Diyos At at siya'y bibigyan. sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bagong isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Tayo pong lahat, pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Mawit ang aking kaluluwa, dakila ka, O Diyos Ama. Umawit ang aking kaluluwa, dakila ka, dakila ka. Tinatawagan po ang mga bata para sa kanilang sayaw at pag-awit. Our God is a great big God. Our God is a great big God. Our God is a great big God, and He holds us in His hands. Our God is a great big God. Our God is a great big God. Our God is a great big God, and He holds us in His hands. He is higher than a skyscraper, and He's deeper than a submarine. He
Mga bata, tayo ay manalangin. Mga bata, tayo ay manalangin. Panginoon, sa umagang ito, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa inyong binigay na araw na ito sa amin. Dalangin ko po ang mga batang ito na nasa inyong harapan, na nakaluhod, ay inyo pong ingatan sa buong maghapon na ito. Inyo po silang gabayan, ilayo nyo po sa anumang mga kapahamakan at sa anumang mga sakit karamdaman. Dalangin ko po, Panginoon, na kung sino man po, Panginoon, ang merong sakit karamdaman, inyo po sila, Panginoon, hipuin na inyo mapagpalang kamay. Alisin nyo po, Panginoon, sa kanila ang mga sakit na kanilang nararamdaman. Paginawain nyo po, Panginoon, ang kanilang pakiramdam. Dalangin ko po, Panginoon, sa nalalapit nilang pagpasok sa eskwelahan. Dalangin ko po na lagi nyo po silang iingatan sa kanilang pag-aaral. Gabayan nyo po sila, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, ang kanilang mga magulang na siyang nag-aalaga. Patuloy niyo po sila, Panginoong, ingatan. Patuloy niyo po, Panginoon, pagpalain ng kanilang mga kabuhayan at ang kanilang mga trabaho. Ang lahat ng ito, Panginoon, na itinataas namin sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello po. God's morning po. God is good all the time. Tunay nga pong napakabuti ng ating Panginoon. Ako po ay masaya sapagkat nandito na naman po tayo sa ating pananambahan. Welcome po sa ating lahat sa ating pananambahan. At ganoon din po, i-welcome po natin si Ate Wing Mansano na kasama po natin siya sa ating pananambahan. At kahapon po, nagpapasalamat po tayo sapagkat nagkaroon po tayo ng gawain, yung District WSCS Fellowship na ginanap po sa San Narciso. At mayroon po na delegates na pumunta, 3 po siya, no? 3 po sila na pumunta. At ganoon din po, isama din po natin sa panalangin yung ating pasukan bukas ng ating school ng Castillejos Elders Learning Center. Pasukan na po bukas at napakabilis ng panahon. At ganoon din po sa mga, sino po ba ditong may birthday? Wala po ba? Happy birthday po sa nagdidiriwang ng birthday ngayong umagang ito, ngayong araw na to. At ganoon din po, binabati po natin si Ate Maricel, si Madam Maricel at si Kuya Dave ng happy anniversary po sa inyo. Patuloy po kayong pagpalain sa diwa ng ating Panginoon. Sige po, magsama-sama po tayo sa panalangin. Let us pray. Panginoon, tunay nga pong ikaw ay napakabuti. Salamat po sa umagang ito na kung saan ay kinupkup mo kami, tinipon mo kami para sa iisa na nagpapala at nag-iingat sa amin. Nawa o Diyos, sa dakong ikaw po ang siyang maranasan at ikaw ang siyang may taas sapagkat ikaw ay Diyos na mabuti. Bagamat lalakas ang ulan, pero itong buhos ng ulan ito ay kiniklaim namin na pagpapala mula sa iyo, Lord. Samahan mo po kami sa iyong pagbubulay ng iyong masalita. Maranasan namin yung mga pagpapala at kadakilaan mo sa lahat ng buhay. Kung may nakakaranas man ng mga karamdaman, patuloy ko po itong linalapit sa iyo. Maranasan nila yung kagalingan na nagmumula sa iyo, sapagkat ikaw ay Diyos na nagpapagaling sa lahat ng may sakit, O Diyos. Dalangin ko rin din po, O Diyos, yung aming
Aldersgate Learning Center, O Lord. Nagpapasimula na naman po ang aming pasukan. Loobin mo po ng mas marami pang pagpapala ang ibuhos mo, Diyos, sa aming school, lalong higit, Diyos, sa aming church. Sa iyo ko po lagi itinataas dahil ikaw ang nagpapala. Maging ganun din po, O Diyos, sa bawat isa sa amin. Loobin mo po kami ng iyong pagpapala. Hindi po kami lalabas sa santuaring ito na hindi mo kami pinagpala, hindi mo kami hinipo, sapagkat ngayon kanina pa lang, naranasan na namin yung paghipo mo sa amin, pagsama sa amin sa aming pananambahan. Samahan mo po kami sapagkat ito ay ginagawa namin para sa iyo bilang isang sama-samang nagpapasalamat sa pagpapala at pag-iingat mo po sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maghari Ikaw, O Diyos, sa aking buhay. Tapo ng buhay ko'y baguhin mo upang maging ganap ang kalooban mo sa buhay na hiram sa'yo. Maghari ka, O Diyos, maghari ka, Jesus, sa puso ko't kaluluwa, iniaalay sa'yo, sa pag-ibig mo't biyaya, ay naligtas ako. Maghari ka, O Diyos, maghari ka sa buhay ko. Samahan niyo po ako sa pagbasa sa banal na kasulatan. Matatagpuan po sa Pangalawang Samuel, Kabanata 7, versikulo 1 hanggang 14. At ganito po ang sinasabi. Pangako ng isang luklukang walang hanggan. Nang nakatira na si David sa kanyang bahay at iniligtas na siya ng Panginoon sa lahat niyang kaaway sa paligid. Winika ng hari sa propeta Nathan, "Tingnan mo, ako'y nakatira sa isang bahay na sedro, samantalang ang kaban ng Diyos ay nasa kubol." Sinagot siya ni Nathan, "Lumakad ka at gawin ang lahat ng sinasabi ng puso mo, sapagkat sumasa iyo ang Panginoon." Nang gabing iyon, ang Panginoon ay nagsalita kay Nathan, "Humayo ka at sabihin sa aking lingkod na si David, ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Binabalak mo bang magtayo ng isang bahay na aking tirahan? Sapagkat hindi pa ako nakatitira sa bahay magmula ang araw ng paahunin ko sa Ehipto ang mga Israelita hanggang sa kasulukuyan, kundi ako'y laging naglalakad sa kubol at kanlungan. Sa buong panahong sinasamahan ko ang mga Israelita, ay may sinabi ba ako kanino man sa mga hukom ng Israel na aking inalagay upang mamuno sa bayan kong Israel ng ganito? Bakit hindi ninyo ako igawa ng isang bahay na sedro? Kaya ganito ang iyong sasabihin sa aking lingkod na si David. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kinuha kita sa pastulan, sa pagsusunod sa kawan, upang gawin kang pangulo ng aking mga Israel. Sumasa iyo ako sa lahat ng lakad mo, at pinuksa ko sa harapan mo ang lahat ng kaaway mo. At binigyan kita ng isang kabantugang gaya ng ngalan ng mga lalong dakila sa lupa. Paglalaanan ko ang aking bayang Israel ng isang pook
at ito'y patatatagin ko upang manirahan siya nang wala nang gagambala sa kanya. Sapagkat hindi na siya sisiilin ng masasama gaya noong una. Simula noong araw na maglagay ako ng mga hukom sa aking bayang Israel at pagpapahingahin kita sa lahat ng kaaway mo. Ipinasasabi sa iyo ng Panginoon na ikaw ay kanyang igagawa ng isang sambahayan. Kapag naganap na ang iyong mga araw at napasama ka na sa iyong mga ninuno, magpapalitaw ako pagkatapos mo ng isa sa iyong lahi mula sa iyong sinapupunan at patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kanyang ipagtatago ang aking pangalan ng isang bahay at patatatagin ko magpakailanman ang kanyang luklukang hari. Ako ang magiging ama niya at siya naman ang magiging anak ko. Tayo pong lahat ay magsitayo para po sa pangalawang pagbasa. Matatagpuan po sa Efeso, Kabanata 2, versikulo 10 hanggang 18. At ganito po ang sinasabi. Tayo ang gawa ng kanyang mga kamay. Nilikha kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na naunang inihanda ng Diyos upang isabuhay natin. Kaya tandaan ninyo na noong una, kayong mga hintil, ayon sa laman na tinawag na dituli ng mga sinasabing tuli sa pamamagitan ng paghiwa sa laman. Alalahanin ninyo na noon ay wala kayong Kristo, di kabilang sa mamamayan ng Israel. Di saklaw ng mga kasunduang ipinangako, walang pag-asa at walang Diyos sa daigdig na ito. Datapwat, ngayon kayong dati malalayo ay nalapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Siya ang ating kapayapaan. Pinag-isa niya ang dalawang bayan at giniba ang pader ng alitan na dahilan ng pagkakahati. Pinawalang bisa sa kanyang laman ang batas ng mga kautusan, 10 ng mga tuntunin nito, upang mula sa dalawa ay lumikha sa kanyang sarili ng iisang panibagong tao at magbigay ng kapayapaan. Ang pagkasunduin sa Diyos, ang dalawang pinag-isang katawan sa pamamagitan ng krus, kung saan pinatay niya ang alitan. At saka naparito upang ipahayag ang kapayapaan sa mga malalayo sa Diyos at sa mga malalapit sa Kanya. Sapagkat sa pamagitan niya'y ang mga una at ang mga huli ay makalalapit sa Ama sa iisang Espiritu. Tayo pong lahat ay pagpapalain sa pagkabasa ng Kanyang mga salita. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Tinatawagan po ang UMYAF para po sa mensahe ng awit.
In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What highs of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease. My comforter, my all in all. Here is the love of Christ I stand. Christ alone, to unblessed, fullness of God in helpless babe, the gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save. Till on the cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on Him was laid. Here in the blood of Christ I live. The ground is Galilee, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day. Up from the grave He rose again, and as He stands in victory, since person's lost, His grave on me. For I am His, and He is mine, bought with the precious blood of Christ. No fear in death. This is the power of Christ in me. From life first right to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever unblind me from His hand. Till He returns or calls me home, here in the power of Christ I'll stand. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan at kadakilaan. Salamat sa Diyos, muli niya tayong binigyan ng panibagong araw upang makasamba sa Kanya sa espiritu ng katotohanan. Ngayon po, naniniwala po ako
naniniwala po ako na sa mga nakaraang linggo ng ating pagsamba o pag-aaral ay mas naging matibay tayo at naging handa sa lahat ng mga bagay na maaaring mangyari. Nawa ay maging matatag at tayo para sa mga laban na kakaharapin natin habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Ngayon po, ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay yung binasa po sa ating kanina ni Teacher Grace sa Efeso chapter 2 verse 11 to 18. Magbasa lang po ako ng ating pagpupukusan ngayong umaga. Sa verse 10 po sabi niya, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabuting gawa, inihanda niya tayo nung una pa man upang gawin natin. Sabi niya din po sa 14 to 15, sapagkat si Kristo mismo ang magbigay sa atin ng kapayapaan dahil pinag-isa niya tayo ng mga Hudyo at mga Hintil. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, giniba niya ang pader ng alitan na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautusan kasama ang mga utos at mga alintuntunin nito upang mula sa dalawang lahi ay makilikha siya ng isang bagong bayan na nakipag-isa sa kanya at sa gayon ay magkaroon ng kapayapaan. Sige po, tayo po ay manalangin. Aming Ama, aming Diyos, salamat po sa umagang ito na andito po kami, nagsasama-sama upang magbulay ng iyong mga salita. Nawa, O Diyos, Ikaw po ang siyang maranasan, Ikaw po ang makita sa umagang ito. At kami po ay patuloy na maglilingkod at magsasama-sama sa iisang Diyos na buhay na nagpapala at nag-iingat sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayong umaga po, ang ating tema po ay pinagatang kong huwag isuko ang laban. Marahil po sa atin, kapag tayo ay nagkakaroon ng problema, madalas tayo sumusuko agad. Di ba po? Pero, sa ganung paraan, lagi natin tatandaan na laging nandyan ang Diyos na kasama natin. Hindi niya tayo pababayaan ni iiwan sa mga problema na ating nararanasan. Ngayong umaga po, nais ko pong ibahagi sa inyo ang dalawang bagay na ating pagbubulay-bulayan. Sabi niya po dito, be empowered by God. Sabi niya doon sa verse 10 na nabasa natin, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabuting gawa na inihanda niya nung una pa man upang gawin natin. Yung lectionary po natin nung Friday na sinermon po sa atin ni Pastor Roger, yung matatagpuan sa Efeso chapter 2 verse 19 to 12. Sabi niya, sa makatuwid, hindi na kayo ang mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi mga kababayan ang mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Tulad ng isang gusali, kayo'y itinayo sa pundasyon na inilagay ng mga apostol at mga propeta na ang batang panulukan ay si Kristo Jesus.
Sa pamamagitan niya, ang bawat bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang templo na nakatalaga sa Panginoon. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo man ay sama-samang itinago bilang tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang tanong po, gaano ba tayo katatag ang inyong pundasyon sa pananampalataya kay Kristo? Ikaw ba yung tipong kapag napapagod ay agad nang bumibitaw sa mga problema? Makarinig lang tayo ng negatibo or criticism ay agad na nagtatampo. Ikaw ba ay may mabigat na suliraning hindi mo nakakayanan na bigla ka na lang sumusuko? Mga kapatid, kaya marami pong mga Kristiyano ang bumabagsak sa kanilang pananampalataya dahil ang kalakasan na mayroon sila ay hindi nagmumula sa ating Panginoon. Magpalakas tayo sa pamamagitan ng kalakasan ng ating Panginoon. Sapagkat sabi ni Jesus, kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng kalakasan upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito. At makaharap kayo sa anak ng tao. Kapag tayo po ay nanghihina dahil sa mga pagsubok at mga tukso sa ating buhay, lumapit po tayo sa Diyos. Huwag tayong magtiwala sa sarili nating kakayahan o kalakasan dahil hindi natin kaya ang makakalaban kung wala ang tulong ng ating Panginoon. Ang kalakasan niya ay hingin natin upang mapagtagumpayan natin ito. Huwag po nating hingin sa Kanya ang kalakasan upang sa ganon matalo ang ating kapwa Kristiyano. Dahil hindi sila ang kalaban natin. Maraming mga Kristiyano ang nahuhulog pa din sa kamay ng kalaban. Kahit na matagal na silang Kristiyano. Kaya upang mapaglabanan natin ito, ano ba ang dapat nating gawin? At paano ba natin makakamit ang kalakasan mula sa ating Panginoon? Alam niyo po, ang pinakamahalaga na ating gagawin ay magpasako po tayo sa Panginoon. Lahat ng ating plano, lahat ng ating gagawin, lahat ng gusto natin, ipaasako po natin sa Kanyang kapangyarihan. Magtiwala tayo sa Kanyang kapangyarihan at kakayahan. Lagi po natin tatandaan, mas maganda ang kalooban ng ating Diyos kaysa sa ating kalooban. Kaya, kayawik tayo po magtiwala. Buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gagawin, siya ang alalahanin. Upang tayo ay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Mga kapatid, huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Igalang mo, sundin si Yahweh, at lumayo ka sa kasamaan. Ano sinasabi ng pagpasakop ka sa kalooban ng Diyos? Sabi niya,
Lagi mong saliksikin ang kanyang mga salita. Magbasa tayo ng Biblia. Manalangin araw-araw at gabi. Huwag po sa lahat ng iyong mga gagawin, kasama natin ang Diyos. Ang Panginoon na ang bahala kung ipagkakatiwala mo sa Kanya ang lahat, tiyak natin makakamtan yung pangako niya sa atin na hindi niya tayo iiwan at pababayaan. Isa pa po na bagay na mahalaga ay yung lagi po tayong manalangin. Napaka-importante po ng manalangin. Kami po sa bahay, nagkaroon po din na kami ng problema dahil si daddy ko, yung biyanan ko. Ako po, bilang isang naglilingkod sa Panginoon, na bilang wala ng magulang, tanging kapatid lang po ang nabubuo sa aming pamilya. Halos binubuhos ko po sa biyanan ko yung pagmamahal ko. Kaya ganun na lamang yung pagmamahal ko sa kanila. Sapagkat ako ay wala ng magulang na tanging gumagabay sa akin. Pero sabi niya po sa Filipos chapter 4, verse 6 to 7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Di ba po? Kung tayo may mga karamdaman, ilapit natin sa Diyos. Hindi niya po tayo pababayaan, Kanya pong sasagutin ang lahat ng ating dinadalangin sa pamamagitan ng panalangin. At doon natin makakamtan ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-isip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ika nga, sabi, why worry if there is God? Napakalaki ng Diyos natin. Napakayaman ng ating Diyos sa pagpapala. Tanging gusto lang ng Diyos ay lumapit tayo na may kusang loob, na may pananampalataya sa puso natin at lagi nating tatanggapin yung mga pagpapala na ating inaasam. Ang Diyos ang himala. Kasaganahan, kasagutan, sa lahat ng ating dinadalangin. Laging nariyan ang Diyos. Sabi niya, di kita iiwan at di pababayaan man. Kung lagi tayong mananalangin, magiging maayos ang lahat. At kung tayo man ay mag-worry o napapagod, magpahinga ka muna at huminga ng malalim. Mag-unwind ng sandali at di yung panay problema lang yung ating dinadala. Ang lectionary po ngayon ay yung rest in Jesus. Ang Panginoon po nagpahinga. Pero tayo, bilang isang mananampalataya, kailangan din nating magpahinga. Yung matapos magpagaling ni Jesus sa mga may sakit, sabi niya sa kanyang mga alagad, pumunta tayo sa ibayong dagat at magpahinga. Lahat tayo ay napapagod dahil sa kabila ng ating mga problemang dumarating, minsan sa pamilya, minsan sa relasyon, minsan sa trabaho, at marami pang iba. Ngunit tatandaan natin mga kapatid, kung ang lahat ay idudulog natin sa Diyos,
bibigyan ka niya ng kapahingahan. Magtiwala ka lang sa Kanya, sa Kanyang kapangyarihan, at lahat ay gagawin niyang maayos. Kaya napakahalaga po na magbabasa tayo ng Kanyang mga salita. Lumapit tayo kay Yahweh upang tulong na hingin sa tuwing parangalan siya at sambahin. O baka naman, kaya hindi tayo nagiging malakas dahil hindi na tayo nakakakain ng salita ng ating Panginoon. Kaya madaling mahulog tayo sa tukso. At sa kamay ng dyablo ang isang tao dahil ang kalaban niya ang sinusunod. Hindi tayo tumatawag sa Diyos upang magkaroon ng kalakasan at hindi inaalam kung ano ang sinasabi ng ating Panginoon sa ating Biblia. Pansinin po natin, mga kapatid, kung bakit tayo nahuhulog sa kamay ni Satanas. Si Eva at si Adan, tingnan po natin yung pangyayari niya sa Genesis. Bago lumapit sa story si Satanas, merong utos na ang Diyos. Maaari ninyong kainin ang lahat maliban sa punong nagbibigay ng kaalaman. Sabi niya po sa Genesis chapter 2, verse 16 to 17, at sinabi niya sa tao, makakakain ka ng kahit anong bunga ng punong kahoy sa halamanan. Maliban lang sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti at masama, sapagkat sa oras na kinain mo ito, tiyak na mamamatay ka. Nung dumating na itong si Satanas, tinanong niya at sinabi, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halaman? Sumagot si Eva at si Adan, opo, tugon niya. Hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. So dahil sa sinabi ni Satanas na hindi siya mamamatay at magiging parang Diyos siya, nilabag ni Eva at ni Adan yung kalooban ng Diyos at ang kalooban niya ang kanyang sinunod. Ni hindi man lang niya tinanong ang Diyos kung dito at nawala na sa kanyang isipan ang utos ng ating Panginoon. Mga kapatid, madalas po nangyayari ito sa atin. Di ba po? Kaya tayo, natatalo ng ating kalaban dahil ang kalooban naman, hindi tayo tumatawag sa Kanya upang tanungin kung ano ba ang mangyayari, kung gagawin ba natin ang isang bagay. Tandaan po natin, siya ang mas nakakaalam ng lahat ng bagay. Isa pang dahilan ng pagkahulog natin sa kamay ng kalaban dahil hindi na natin lubos na nauunawaan ang gusto niyang iparating sa atin. Dahil hindi na tayo laging tumutugon sa Kanya. Tandaan natin na tayo bilang isang mga mananampalataya, mga kapatid, ang nais ng Diyos ay ipasa ilalim natin ang ating buhay sa Kanyang kapangyarihan. Lagi tayong magpalakas
sa pamamagitan ng kalakasan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ikaw o tayong lahat, huwag tayong mananahan sa sarili nating kagustuhan, kundi mas manaig pa rin ang kalooban ng Diyos at tayo'y manalangin, tayo na huwag tayong magpadala sa tukso. Hingin natin sa Diyos na malabanan ang lahat ng tukso. Lahat ng hamon ng buhay, lahat ng problema at marami pang iba, naniniwala ako na hindi tayo bibigyan ng Diyos ng problema kung hindi natin kaya. At kapag napagtagumpayan natin ang lahat ng pagsubok na iyan, sasabihin ng Diyos, "Well done, my child. Ikaw na ang nagawagi at hindi si Satanas." Sa pangalawa po, sabi niya, put on His armor. Sabi niya po sa Efeso chapter 6, verse 11, isinuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devils. Marami pong pakana o taktika ang dyablo. Kaya mag-ingat po tayo. Isuot natin ang baluti na nagmumula sa Diyos upang tayo ay maging matatag sa mga pakana ng masama. Take note po, complete or whole armor of God. Sabi niya po dyan, belt of truth, yung una po. Sabi niya, ang belt of truth, ito po yung sinturon ng katotohanan. Na ang unang piraso ng buong baluti ng Diyos, si Jesus ay ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At sa pamamagitan lamang niya, tayo lalapit sa Diyos. Sa makatuwid, ang katotohanan ay ang pinakamahalaga sa buhay ng isang Kristiyano bilang isang mananampalataya. Kung walang katotohanan, ang natitirang sandata ay walang silbi sa atin. Dahil hindi natin magkakaroon ng espiritu ng katotohanan. Ito ay isang makapal na mabigat na katad at metal na banda na may nakasabit na piraso ng proteksyon mula sa harapan nito. Hawak ng sinturon ang espada ng sundalo at iba pang sandata. Ang sinturon ng katotohanan ng espiritual na baluti ay humahawak sa espada ng Espiritu Santo na nag-uugnay sa katotohanan at ng salita ng ating Panginoong Diyos. Pinoprotektahan tayo ng sinturon ng katotohanan at inihahanda tayo para sa laban ng bahagi ng buhay bawat isang Kristiyano. Pangalawa po, yung breastplate of righteousness. Sa makatuwid, ito po ay isang sundalo na hindi magsuot ng kanyang baluti sa dibdib, siya ay mahina sa isang pag-atake na maaaring magresulta sa agarang kamatayan. Kaya bakit ito tinawag ni Pablo na baluti ng katuwiran? Kung hindi natin pinoprotektahan ang ating sarili
at katuwiran. Binubuksan natin ang ating sarili sa pag-atake mula sa kaaway at maaaring mahulog sa kasalanan. Ang ibig sabihin ng pagiging matuwid ay sundin ang mga utos ng Diyos. At tayo ay mamuhay sa paraang marangal sa Kanya. Sinasabi niya po sa Awit chapter 106 verse 3, mapalad ang mga nag-iingat ng katarungan na nagsasagawa ng katuwiran sa lahat ng Panginoon. Pangatlo po yung shield of faith. Tayo po, bilang isang mga Kristiyano, bilang isang mananampalataya na mayroon tayo kay Kristo, ay nakabatay sa katotohanan. Sapagkat, mula nung tayo ay nilikha ng sanlibutan, ang di nakikita mga katangian ng Diyos, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay malinaw na nakikita, nauunawaan mula sa kung anong ginagawa upang ang mga tao ay walang madadahilan. Kahit na hindi natin pisikal na nakikita ang Diyos, ipinapakita sa atin, ipinaparandam niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paglikha. Sa makatuwid, ang ating pananampalataya sa Kanya ay nakabatay sa katotohanan. Ito, kung tayo ay may pananampalataya kay Kristo, ito ay makaka-impluwensya sa paraan ng ating pamumuhay. Mga kapatid, ang ating pananampalataya ay maaaring mag-ingat sa atin sa panahon ng mga pagsubok sa parehong paraan na gagawin ng isang kalasag sa panahon ng laban. Tandaan po natin, mga kapatid, kapag tayo ay nagdududa, ay pumapasok sa atin ng mga paniniwala, ay kinu-question ng ating pananampalataya kay Kristo, ay pinoprotektahan sa atin. Maaari tayong manindigan ng matatag sa bilang isang mananampalataya. Karagdagan pa po dito, pinoprotektahan tayo ng ating pananampalataya kapag tayo ay nakakaranas tayo ng pagkabalasa at takot sa ating sarili. Kaya mga kapatid, sabi ng Panginoon, huwag tayong matakot sapagkat ako'y sumasa inyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako yung Diyos, palalakasan kita at tutulungan kita, aalalahanin kita ng aking matuwid na kamay. Kung naniniwala po tayo sa Diyos, sa mga pangako ng Diyos, hindi dapat po tayo natatakot. Sapagkat naandyan yung Diyos na lagi tayong sinasamahan sa mga hamon ng buhay natin na nararanasan natin. Bakit tayo mababalisa? Sapagkat ang lahat ng bagay na ginagawa niya dito sa lupa, ito pa rin ay pagpapala sa atin para tayo lumago sa ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Ang mahalaga sa atin bilang isang mananampalataya, yung puso natin, lagi nating ibigay sa Diyos. Diba? Napakasarap sa Panginoon kung ibibigay natin yung ating puso sa Kanya. Sapagkat doon niya tayo palalaguin, doon niya ipaparanas kung gaano siya kabuti sa mga pangako niya sa atin.
Huwag po tayong panghinaan sa lahat ng bagay. Pasako po tayo sa Panginoon. Pang-apat po, helmet of salvation. Ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu sa siyang salita ng Diyos, kapag ang isang mananampalataya ay nababagay sa labanan, ang helmet ang huling piraso ng baluti na ipagpatuloy. Ito ang huling pagkilos o kahandaan bilang paghanda sa labanan. Napakahalaga ng helmet para mabuhay tayo. Pinoprotektahan ang utak natin, ang command station para sa natirang bahagi ng ating katawan. Ang katiyakan ng kaligtasan ay ang ating hindi malalampasan na depensa laban sa anumang ibinabato sa atin ng kaaway. Mga kapatid, sinabi po ng Panginoon, huwag kayong matakot sa mga pumapatay ng katawan. Ngunit, hindi makapatay ng kaluluwa. Sa halip, matakot po tayo sa isa na maaaring pumuksa sa kapwa, sa kaluluwa at katawan sa impyerno. Mga kapatid, ang kaligtasan ay hindi limitado sa isang beses na gawa ng nakaraan o kahit isang pag-asa sa hinaharap. Ang kaligtasan ng Diyos ay isang patuloy, walang hanggang kalagayan na tinatamasa natin bilang isang mananampalataya, bilang isang nagtitiwala sa Panginoon. Kaya mapalad po tayo. Kahit anong pagsubok na nararanasan natin, pero naandyan pa rin yung mga pagpapala ng Panginoon. Binibigay pa rin nila sa atin. Hindi pa rin siya nagkukulang. Mas lalo niya tayong pinapayaman sa mga pagpapala na ating natatanggap bilang isang Kristiyano. Ang gusto lang niya, sabi niya po, mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Lagi nating basahin araw at gabi. Ako po, nung ako ay hindi pa nagpapastor, talagang hindi ko rin po ito pinapansin. Diba? Pero pansinin po natin, lahat ng nasa Bible, na nakasulat dito nangyayari. Diba? Mga pagsubok, pero lagi nating tatandaan, kapag tayo ay nagbabasa ng banal na Espiritu, ng banal na salita ng Diyos, doon tayo niya palalaguin. Doon niya tayo pagyayamanin sa mga salita na may Espiritu na kumikilos sa buhay natin. Kaya tayo, manatili po tayong tapat. Manatili po tayong maglingkod sa Panginoon. Ibalik din po natin sa Panginoon kung gaano niya tayo pinagpapala. Ganon din po natin gawin sa Kanya. Yung mga pagpapala na ibinigay niya sa atin. Doon niya po tayo palalaguin. Sabi niya po, yung huli po, is word of the Spirit, which is the word of God. Ang baluti ng Diyos sa Biblia ay isang sangkap ng spiritual na protection laban sa mga pakana ng dyablo. Maaaring mapansin ng mga Kristiyano ang isang bagay na kawili-wili, bawat piraso ng baluti ay nagtatanggol. Ang mga bahagi ng pagtatanggol ay tumutulong sa atin na hadlangan
ang mga suntok ni Satanas. Sa wakas, maging malakas tayo sa diwa ng ating Panginoon at sa kanyang makapangyarihan, isuot natin ang buong baluti ng ating Panginoon upang tayo ay manindigan laban sa mga pakana ng dyablo. Sapagkat ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno. Laban sa mga otoridad, laban sa mga kapangyarihan nitong madilim na sanlibutan, at laban sa mga espiritual na puwersa ng kasamaan sa makalangit na mga kaharian. Mga kapatid, isuot natin ang buong kagayakan ng Diyos upang pagdating ng araw ng kasamaan, kayo'y panindigan at pagkatapos ninyong magawa ang lahat ay manindigan sa sariling sitwasyon. Pagsatibay kayo, kang gayon na may sinturon ng katotohanan na nakabigkis sa ating baywang na may baluti ng katuwiran sa pagkakalagay at ang inyong mga paa ay nilagyan ng kahandaang nagmumula sa ebanghelyo ng ating kapayapaan. Kaya tayo, bilang isang nagtitiwala po sa Diyos, lagi nating ipagsa Diyos ang lahat ng bagay. Huwag po tayong liliban sa ating pananambahan. Dahil dapat nating malaman ang complete armor of God. Hindi po maaaring belt o breastplate lang ang nasa atin. Dapat lahat, kung mapapansin po natin, walang sinabing na ilagay sa likod upang maprotektahan ito. Bakit kaya? Mga kapatid, ang armor nung panahon ni Paul o ni Pablo ay gawa sa mga matitibay na metal. Pero ang likod niya ay gawa sa balat ng hayop. Kaya kung tayo, mapapansin din natin, ang full of armor of God ay wala sa likod. Dahil katulad ng panahon ni Pablo, bawal silang umatras o tumalikod sa laban dahil lalo silang mapapahamak. Ganon din tayo bilang isang Christian soldiers. Tinawag, inalis tayo sa kasamaan, hindi upang makisalamuha mula sa kanila. Sa halip, sila ay dapat nating labanan. At bawat umaatras o tumalikod sa labanan, huwag po nating isuko ang laban. Kapit lang mga kapatid, kasama natin ang Panginoon sa ating buhay. Kaya tayo, manatili po nating ipagkatiwala sa Kanya upang tayo ay makatayo sa laban ng mga nilalang na dyablo. Paano ba tayo makakapanatiling matatag sa kabila ng pag-atake ng kalaban? Sabi niya po, put on the whole armor of God. Isuot po natin yung ating pong tinalakay na yan, doon po niya tayo pagpapalain at lalagong. Kaya alam natin kung ano ang maaaring gawin ng Diyos. Kung magpapasailalim sa kanyang kapangyarihan, alam na rin natin
na hindi natin kakayanin na lumaban kung hindi natin isusuot ang baluting kaloob ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, maging matatag tayo sa ating mga pananampalataya. Huwag tayong sumuko at matitinag dahil ang kalooban ng Diyos ay napakabuti. At na meron siyang pangako na hindi niya tayo iiwan at pababayaan sa lahat ng pagsubok na ating kinakaharap. Kaya ang Diyos ang matatag nating sandigan. Kaya mga kapatid, tanggapin natin ang tagumpay. Sabihin natin sa mga katabi natin, kaya mo yan. Mapapagtagumpayan natin lahat ng laban. Ito po ay isang challenge sa atin na tayo bilang isang mananampalataya, magpakatatag po tayo. Magpayaman tayo na kung anong meron ng ating Panginoon. Makontento po tayo sa mga biyaya na pinagkakaloob sa atin. Kung maliit man yan, pasalamat pa rin tayo sapagkat naandyan ang Diyos. Hindi siya nagkukulang sa ating pangangailangan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Sa panahon po tayo ng paghahantog, with a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Inang nagpapala, Diyos na buong sa
Panginoon, marami pong salamat sa pagpapala na pinagkakaloob mo po sa bawat isa sa amin. Salamat po sa buhay at kalakasan na pinagkakaloob mo. Maranasan namin, O Diyos, lagi yung pagpapalang masagana nagmumula sa iyo, Lord. Salamat din po, O Diyos, sa mga nagkaloob nito, maging ganun sa online givers, O Lord. Ito po ay tinataas namin na may papasalamat at pagpupuri. At salamat, O Diyos, sa mga pangako mo na hindi ka magkukulang kailanman. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Awitin po natin ang awit ng pagtatalaga at pasasalamat, O Jesus, I have promised. Ang ako ko, Jesus, ika'y paglingkuran. Ako'y saklolohan, O Jesus na mahal. Ang pagkikipaglaban, di katatakutan. Tatahakit ang daan ng papatnubayan. Maramdaman kong laging malapit ka sa akin. Sanglibutan ay sutil, tukso'y walang tigil. Kaaway nagdidilim, ako'y naninindim. Kaya Jesus kukupin at ako'y akayin. Bayan mo sa lihim, ang tinig mo'y dinggin. Mga maling na sain ay aking patayin. Patotohanan muling Tumayo po tayong lahat. ako'y pipigilin. Ang nais mo'y sabihin at aking susundin. Tumayo po tayong lahat. Nasa panahon po tayo ng paglapit at pagtatalaga at pasasalamat. Hingin po natin ang pagkakataon na ito sapagkat ang Diyos ay siyang naranasan natin sa araw na to. Sige po, tayo po ay manalangin. Aming Ama, Ikaw ay Diyos ng pagpapala. Salamat po sa iyong salita sapagkat ipinaranas mo sa amin yung pinakamabuti na iyong ginawa. Gamat kami nakakaranas ng anumang pagsubok, pero patuloy po kaming tatayo. Patuloy po kaming lalapit sa iyo at hindi po kami manghihina. Lagi po kaming magiging malakas sapagkat Ikaw ay Diyos na nagbibigay ng lakas sa amin at pagpabala. Panginoon, naririto po ang aking mga kapatid. Nakaluhod, ang iba naman po ay nakatuyo. Kung ano man po yung mga personal prayer nila, sa iyo ko po ito ay nilalapit. Maranasan nila yung mga pagpapala mo na higit pa sa kanilang inaasahan, O Diyos, na kagaya ni Pablo na iyong ginamit sa umagang ito.
Ganon din kami, O Diyos, magpapatuloy at patuloy ka naming itataas. Panginoon, samahan mo po kami sa aming pananampalataya. Mas iparanas mo po sa amin na kami ay lumago, na kami ay lagi mag-stay at magsama-sama dito sa ating pananambahan. Sapagkat ito ay ginagawa namin bilang isang pasasalamat sa mga pagpapala na binibigay mo po sa bawat isa sa amin. Ganon din, O Lord, yung mga kasama po namin sa online givers, sa iyo ko po sila nalalapit. Alam ko, Diyos, hindi mo kami pababayaan. Itatayo mo kami lagi ng isang matatag bilang isang Kristiyano. Itatayo mo kami lagi sa mga problema na kung saan kami lulugmok. Pero yung mga pagpapala mo lagi ang aming mararanasan. Salamat, O Diyos, sa bawat isa. Dalangin ko, Lord, hindi po kami lalabas sa sintuarong ito na hindi mo kami pinagpala at hindi mo kami pagpapalain sa aming laman ng aming puso. Sapagkat ikaw ay Diyos na ng pagpapala at ipinaparanas mo sa amin yung kapangyarihan mo na dumadaloy sa amin ng iyong banal na Espiritu. Panginoon, alam ko po ang iba, meron silang mga problema. Dalangin ko, Diyos, sa oras na ito, loobin mo po na mapayapa na may pag-ibig sa iyo. Upang kami sa aming paglilingkod ay magpatuloy kami na maglilingkod sa iyo. Salamat, salamat sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Ang pangako mo, Jesus, sa bawat susunod, kung saan ka luluklok, doon kami kukuk. Ako'y isang nangako sa'yo'y maglilingkod. Tulong mo ay ihandog upang makasunod. Tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos na hindi kumukupas. Maranasan natin ang pag-iingat at pagmamahal ng Diyos na patuloy nating inahasam sa araw-araw na buhay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Hello po, good morning po. Praise God. Purihin po ang Panginoon sa diwa ng bawat isa sa atin. Nagpapasalamat po ako